Nagpanik ang Iran nang payagan ng Saudi Arabia ang 8,000 sundalong Pakistani na pumasok. JF-17 fighter jets, mga drone at depensang panghimpapawid ay nasa gitna ng Golpo habang sinusubukan ng Tehran na magpanggap na kontrolado pa rin nila ang takbo ng krisis. Ngayong Huwebes, ika-21 ng Mayo, 2026. Ang mabigat ay hindi lang pagdating ng dayuhang tropa sa Saudi, kundi ang politikal na mensahe nito. Naghahanda ang mga Arabo sa posibleng paglusob sa lupa upang ipagtanggol ang mga base, hangganan, daungan, mga pasilidad ng enerhiya at sensitibong lugar na maaring bantaan ng Iran o ng kanilang mga milisya laban sa Saudi Arabia. Tinawag nilang Pakistan dahil alam nilang pwedeng magbago ang takbo ng digmaan, hindi lang para sa simbolismo. Kapag naglagay ng mga sundalo sa panig ng Riyadh ang kapangyarihang nuklear, nababawasan ang kakayahan ng rehimeng Iranian na manakot ng hindi iniisip ang mas malaking ganti. Ngayon, simple lang, susugal pa rin ba ang Iran matapos gawing tunay na mobilisasyong militar ng mga Arabo ang kanilang takot? Ang Saudi Arabia ba ay nagtatanggol lang o naghahanda na para sa digmaang panlupa laban sa aksis ng Iran? May lakas pa ba ang diktadura para takutin ng Golpo matapos papasukin ng mga Arabo ang isang nuclear na kapangyarihan sa krisis? Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated sa mga impormasyon sa real time na may pinakamagandang kalidad ng pamamahayag na nakita mo na. Sa kredibilidad, Milson Alves, hindi bigla lang nangyari ang kilos na ito. Matagal nang binabantayan ng Saudi Arabia ang mga drone na tumatawid sa reyon, nakaalerto ang mga base at mga milisyang kaalyado ng Iran na nagpapanatili ng presyon. Kahit noong panahon ng pahinga sa malalaking operasyon noong ika-17 ng Mayo, 2026. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Saudi, na-intercept at nawasak nila ang 3 drone na pumasok sa kanilang himpapawid simula noong araw na yon. Ipinakita na nangyari kung bakit ayaw ng Riyadh umasa lang sa mga opisyal na pahayag at mga pangakong mula sa labas. Kapag ang drone ay tumawid sa mapa at napilitang kumilos ang depensa sa himpapawid, alam ng kaharian na malapit na ang banta. Sinusubukan nito ang mga pasukan, ruta at kahinaan. Pumapasok ang Pakistan sa krisis na ito na may malinaw na tungkulin. Hindi lang mga tagamasid, tagapayo o bandila para sa litrato ang ipinadala ng Islamabad. Kasama sa iniulat na puwersa ang mga sundalo, mga jet fighter, mga drone at ang HQ Siam na pangdepensa sa himpapawid na galing China. Binabago ng paketeng ito ang bigat ng presensyang militar. Ang sundalo sa lupa ay nagpuprotekta sa pasilidad, nagpapalakas ng base, humahawak ng sensitibong lugar at tumutugon kapag inatake ang hangganan o estratehikong infrastruktura. Ang fighter jet at depensa sa himpapawid ay nagsasara ng kalangitan, habang ang drone ay nagbabantay at tumutugon. Ang mga ito ay bumubuo ng sinturo ng depensa na dapat isaalang-alang ng Tehran bago sumugal sa pang-uudyok. Ipinapakita rin ang presensya ng Pakistan bilang pampulitikang desisyon ng Riyadh. Ayon sa Saudi Arabia, hindi ito manonood o mananahimik sa banta ng Iran at hindi rin maghihintay na ang rehime ng mga ayatollah ang pumili kung kailan at saan sila manggugulo. Ang kaharian ng Saudi ay inilalapit ang matagal na nitong kaalyado na may malaking hukbo, karanasan sa militar at direktang koneksyon sa mga kagamitang Tsino. Iniulat ng Reuters na pinapayagan ng kasunduan ang mas malaking pagpapalakas na maaring umabot sa 80,000 sundalong Pakistani kung lalala ang sitwasyon. Nakakatakot ito para sa Tehran dahil ang 8,000 sundalo ay maaring simula pa lang ng mas malaking mobilisasyon. Nababahala ang Iran dahil nawawala ang kanilang psikolohikal na kalamangan sa pormasyong ito. Sa loob ng maraming taon, umasa ang rehime ng Iran sa hindi direktang presyon, mga milisya, drone at pagbabanta sa mga infrastruktura ng enerhiya para pilitin ang kanilang mga kalaban na umatras. Ngayon, bumubuo ang Saudi Arabia ng depensa na pinagsasama ang mga dayuhang sundalo, abyasyon, pagmamanman at depensang panghimpapawid. Hindi ito pananakop sa Tehran, kundi paghahanda para pigilan ng pananakop, hadlangan ng pagsalakay at tumugon sakaling maging digmaang panlupa ito. Mahalaga ang pagkakaibang ito pero nananatili ang presyon. Sa halip, lumalampas pa si Riyadh. Pinaplano ng Saudi Arabia ang pinakamasamang mangyari na hindi humingi ng pahintulot sa Iran. Ang pag-atake sa rehiyon ng planta nuklear ng Barakah sa United Arab Emirates ay nagdagdag pa ng bigat sa pagbasa na ito. Iniulat ng Reuters na tinamaan ng drone ng planta pero walang tagas ng radyasyon, isang walang kaparis na insidente para sa mga monarkiyang Arabe ng Golpo.
Kahit walang nuclear na sakuna, mapanganib pa rin ang mensahe. Kung ganito kalaking pasilidad ay naging target, kailangang baguhin ang seguridad ng Gulpo. Naiintindihan ito ng Arabia Saudita at ng mga Emirado. Hindi na lang ito alitan ng Washington at Tehran, kundi direktang nakaapekto sa seguridad ng mga bansang Arabo na sumusuporta sa ekonomiya ng rehiyon. Sinusubaybayan ng Washington ang galaw na ito ng may interes dahil pinapalakas nito ang presyon laban sa Iran nang hindi kinakailangang akuin ng Estados Unidos ang buong bigat ng militar. Nagbabala si Trump na aatake siya ng mas matindi kung hindi tatanggapin ng Iran ang solusyon laban sa kanilang nuclear na pag-unlad. Sa isang talumpati noong ika-20 ng Mayo, 2026 sinabi niya na maaring kailangan ng Estados Unidos na atakihin ng Iran ng mas malakas. Habang may panukala ang Iran, tumatanggap ng tropa ang Saudi Arabia. Habang gusto ng Tehran ng luwag sa parusa, isinasara ng Golpo ang himpapawid. Habang nagpapanggap na biktima ang rehimen, ang sarili nitong banta ang nagpapalakas sa depensibong koalisyon sa paligid nito. Ang papel ng Pakistan ay naglalagay sa Iran sa alanganing posisyon. Nakikipag-usap ang Islamabad sa Tehran bilang diplomatikong tulay habang naglalagay din ng sundalo sa Saudi na pumipigil sa kalayaan ng Iran. Kung salakay ng rehimen ng Saudi Arabia at madami ang puwersang Pakistani, maaari magdulot ito ng krisis sa karatig na bansang Muslim na armado at hindi madaling ituring na karaniwang kaaway. Maaring bantaan ng Iran ang milisya, taasan ang tono laban sa Washington at sumigaw laban sa Israel. Ngunit ang ideya ng direktang sagupaan sa Pakistan ay ibang usapan at ito ay hindi pabor sa rehimen. Nagkakaroon ng mas malaking kalayaan ang Arabia Saudita para kumilos ng mas matatag. Sa tulong ng mga tropang Pakistani na nagbabantay sa mga sensitibong lugar, nagagawa ng Riyadh na ilaan ang bahagi ng kanilang atensyon sa pagsubaybay sa mga drone, pagbabantay sa mga rutang mula Iraq, pagpapatibay sa silanang bahagi na may kinalaman sa enerhiya at pagprotekta sa mga lugar sa kanluran kung saan napakahalaga ng mga daungan at mga koridor ng lohistika. Hindi kailangang ipahayag ng kaharian ang bawat posisyon nito. Mahalaga na malinaw, ipakita na walang makikitang teritoryong hindi protektado ang sinumang atake. Ito ang uri ng depensa na hindi maingay araw-araw, pero binabago nito ang plano ng sinumang nagbabalak umatake. Nasa Tehran ang susunod na hakbang. Kung gagamitin pa rin ng Iran ang banta sa politika, posibleng humingi ng dagdag na proteksyon ang Saudi Arabia. Maaaring dagdagan ng Pakistan ang tropa nila. Nagkaroon ng bahaging panlupa ang digmaan sa rehiyon. Dati, kinukuwenta ng Tehran ang mga misil, drone, barko at mga base ng Amerika. Ngayon, dapat na nilang isaalang-alang ang mga sundalong Pakistani sa Saudi, JF-17 fighter jet mga drone, depensang HQ Siam at isang Saudi Arabia na hindi na handang maghintay ng susunod na atake. Ipinapakita ng Golpo na ayaw nitong matinag ng takot mula sa Iran. Naglalagay ng presyon si Trump mula sa itaas, pinalalakas ng Riyadh ang sarili at pumapasok ang Islamabad bilang panangga. At natutuklasan ng Tehran na bawat pang-udyok ay maaaring magdala ng panibagong puwersa sa loob ng laro. Milson Alves, isang internacionalista at layunin kung panatilihin araw-araw na mulat sa katotohanan. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad. Lungsod ni Milson Alves.